ayun, last ano na lang po ito 'no. So ayun po, pero sabi nga po ng doktor sa akin kailangan pa rin daw po akong operahan at yung opera sa akin is ito pong Wednesday, January 15. So bukas po Tuesday, pupunta po ako ng, hospital na para dun po mag-stay, dun matulog bukas ng gabi. Para sa Wednesday po, dun na po gaganapin yung pag-opera sa aking tawag dito, ilong dito sa left nose, 'yan. Kaya praying po na, tulungan niyo po ako na, malagpasan ko po itong, pagsubok ko sa buhay. At pinagpapasalamat ko sa Diyos kasi dumaranas ako ng ganito. At dun ko rin napagtanto na sa lahat ng hirap ni Kristo, yung mga pasakit na nararanasan niya, yung pain, yung bawat tusok na nararamdaman ni Kristo, nararanasan ko rin ngayon sa bawat operasyon. Actually, hindi lang ito yung operasyon na naranasan ko. Marami akong mga naranasan na operasyon. Mga tusok dito, tusok diyan, yan. Kaya salamat sa ating Panginoon kasi nakasama ako sa paghihirap ni Kristo. Amen. Kaya itong pagsubok ko na to, sabi sa akin ng nangusap sa akin na tutulungan niya ako, hindi niya ako pababayaan. Malalagpasan ko itong pagsubok na to at magagamit ko to testify to all of us. Amen. Kaya ayun, sa Wednesday po, yan, maoperahan ako pero praying nawa maghimala ang Diyos na sa Wednesday ay makita ng doktor yung left nose ko na wala ng problema. Excuse me, kundi okay na yung maging laging ng aking left nose at sabihin ng doktor na hindi na ako kailangang operahan. In Jesus name, amen. Pero praying ko nga kay Lord kung maoperahan man ako o hindi, kalooban niya ang masunod. Siya pa rin yung masusunod, hindi po ako. Amen. Kung kalooban ng Lord na maoperahan ako, panatag yung puso ko dahil para sa akin, ipinagkakatiwala ko sa kanya ang buhay ko, ang operasyon, even yung doktor na hahawak sa ilong ko. Yan. Kaya yung doktor din ginamit ng Lord para i-encourage ako na wag daw akong mangamba, wag daw akong ma-worry, wag akong matakot dahil hindi naman delikado yung nangyari sa akin. Ako lang talaga yung nag-isip na delikado, iba, naisip ko nga nun, yung kasi 3 days Wednesday, Thursday, Friday. January 1, 2, 3, yan, nangyari yan. Nagdudugo yung ilong ko, lumalabas sa bibig ko. Tapos gabi nagsisimula yung pagdurugo, tapos madaling araw. Tapos pabalik-balik kami ni Papa sa ospital, ganyan. Tapos yung Friday nung madaling araw, at I think hating gabi yun, nasa kotse ako. Nire-recite ko sa isip ko yung John 3:16, yung sapagkat ginala mga pag-ibig ng Diyos sa libutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang sinumang sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung nire-recite ko paulit-ulit sa isip ko habang hawak ko yung parang maliit kong balde. Tapos dito sa lalamunan ko parang may nakabara. Naisip ko nga baka ang problema yung lalamunan ko, ganyan, baka may nagasgas. Tapos hanggang sa nailuwa ko, dugo siya na buo-buo. Nailuwa ko siya. Tapos saka ako nag-rebuke sa kaaway, which is si Satan. Nirebuke ko si Satan. After kong iluwa yung itim na yon na dugo. Kasi pakaramdam ko parang nilagay ng kaaway yon sa akin para panginana ko. Kasi nung Wednesday nung gabi, bago ako matulog, nagbasa ako ng Bible. Nagbasa po ako, nag-devotion ako sa Lord, yan. Actually, pinost ko pa yan sa Facebook ko, yan. Then, ayun, tapos, yun na yung nangyari sa akin, na dinugo po ako. Then, talagang yung kaaway, talaga na si Satan, talagang hindi mapakali. Talagang, di ba po, kaya lagi tayong maging handa, lagi tayong maging babad sa Panginoon. Amen. Para yung gawa ng kayo sa buhay natin hindi magwawagi, kundi si Jesus ang magwawagi sa ating buhay. Kaya, ayun po, pag-pray niyo po ako sa nalalapit na operasyon ko sa Wednesday, itong Wednesday. Bukas pupunta na po ako ng ospital. Nawa, makitaan ng doktor na okay na yung ilong ko. Pero kung ano man yung maging resulta, kung operahan pa ba ako, tatanggapin ko yun. And I know naman na hindi ako matatakot sa operasyon kasi maraming beses na akong naoperahan. Last year, naoperahan po ako dahil nakunan po ako. Kinuha yung baby ko sa akin. Diba po? Sobrang sakit din yun.